Attention mga ka-vlogs! Gusto mo bang kumuha ng Philippine Postal ID ngayong buwan ng July? Narito po ang pinaka-latest update kung ano ang requirements, paano ang proseso, magkano ang bayad, at gaano katagal ang validity nito. Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha, pinaka-latest update kung paano nga ba kumuha ng Philippine Postal ID at ano po ang requirements, ano ang proseso, magkano ang bayad, at gaano katagal ang validity nito. No? Ang update po ngayong buwan ng July 2025, mamaya-maya. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna natin subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, eto na nga po, no, sa mga gustong kumuha po ng valid ID. At alam nyo ba, dito sa Pilipinas sa ngayon, ang pinakamabilis, no, at pinaka-less hassle na kukunin na valid ID ay ang ating Philippine Postal ID. Dahil nga po sa napakabilis nito na proseso, napakadaling requirements at napakabilis po dumating, no, sa inyo once na nag-apply kayo o kukuha kayo ng Philippine Postal ID. So, sino-sino ba ang pwedeng kumuha ng Philippine Postal ID? Well, anyway, basta Pilipino po kayo, you are entitled. Kahit minors po, mga estudyante, pwede pong kumuha ng Philippine Postal ID. Ano po ba ang mga requirements sa ngayon? No? July tayo ngayon, 2025. Ang updated requirements, wala naman po nagbago. Una po, kailangan natin mag-present ng proof of identity. So, ang proof of identity ay whether mamili lamang kayo, no, kung ano ang available. Una po ay birth certificate, no, PSA birth certificate, and then photocopy lang naman po ang kailangan dyan, no. And then kung wala kayong birth certificate na available, pwede po ang any government issued ID. Baka meron kayong driver's license, passport, meron kayong senior citizen ID, meron kayong national ID. No, I think karamihan sa atin meron ng national ID. Meron kayong SSS ID, no? Yung expired na postal ID, kung mag-renew kayo, pwede yung gawing valid ID. So, mamili kayo dyan, birth certificate and valid ID as proof of identity. So, pangalawang requirements po ay kailangan po natin ng proof of address. Ang proof of address, napakadali lang kukunin. Punta kayo sa inyong barangay hall, humingi kayo ng barangay certification. Proof lang talaga na taga-dyan kayo sa address na i-declare ninyo. So, ganun lang po ang requirements. Yung pangatlo na accomplished application form ay available naman po yan sa post office. Kung kayo ay mag-a-apply, no, wala yung bayad, libre lamang yan. Ibibigay yan sa inyo at fill upan, ha? Yung accomplished application form. So, ang proseso lang, mag-fill up kayo ng accomplished application form, isubmit nyo doon, magbayad kayo. So, magkano po ba ang bayad? Sa ngayon po ay nasa 550 pesos po ang ating postal ID, no? And then, dati kasi ay nasa 504, no? Hindi pa po nag-suspension. Pero pag resume po, ay nag-increase po, naging 550. At sa mga gusto pong rush, no, yung madalian doon sa main office Manila Post Office, pwedeng-pwede po, nasa 600 po ang bayad niyan, ha? Mga ka-vlogs. So, ang validity naman po nito ay 3 years po, no? And
Sa tingin ko naman po ay sulit na yung 3 years na yan. No? Gamit na natin yung 550 na ibabayad natin as meron tayong valid ID na postal ID. Gaano ba katagal or gaano ba ito kabilis dumating once na mag-apply tayo? Para sa mga gusto nga po ng rush, yung 1-day process lang po ay sa post office. Kung malapit lang naman po kayo sa Maynila, isang araw lang po. Then, NCR is nasa 7 days. And then, kung outside NCR and provinces, ay nasa 15 days to 30 days po. Ganun siya kabilis mga ka-vlogs, no? Para makakuha ng ating Philippine Postal ID. So, kumuha na po kayo sa mga nagbabalaka at walang valid ID, yung mga kailangan talaga nila sa pagkuha ng passport at iba pang transaksyon. Kumuha na po kayo ng Philippine Postal ID. Bubisita na po sa mga post office na nasa LGU ninyo, nasa inyong lugar, mga ka-vlogs. Kaya naman, mga ka-vlogs, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Sino sa inyo dito ang bago pa lang nakakuha o mag-a-apply pa lang ng Philippine Postal ID? No? Kumusta po ang proseso? Ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng mong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating support thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana ay naging gabay ang video na to kahit pa paano pag-uusapan natin ng mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa mga valid ID, gaya nito na postal ID. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo i-like ang video na to at kung meron ka pa mga tanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.